Kabanata 32. Dahil sa mga nangyayari sa mga estudyante, ang maraming magulang ay hindi na nagpaaral ng mga anak, buti pa ang maglimayom o kaya ay masaka. Marami ang di nakasulit sa eksaming ibinigay ng serbisyo sibil. Natuwa pa si Tadeo, sinigaan ng kanyang mga aklat. Si Pilaes ay napatali sa negosyo ng ama. Napasa Europa si Makaraig. Si Isagani sa aklat lamang ni Padre Fernandez nakasulit. Si Salvador ay nakapasa dahil sa kahusayang magtalumpati. Si Basilio lamang ang di nakakuha ng pagsusulit. Nasa bilangguan pa siya. Doon niya nabatid ang pagkawala ni Tandang Selo sa tulong ni Senong na kutsero na tanging dumadalaw sa bilanggong Kanayon. Si Simon ay mabuti na ayon kay Bensaib ay di mag-uusig at sa halip ay magdaraos ng isang pistang walang katulad bago umalis sa bayan. Naipayo ni Bensaib na bilhin ni Simon ang bahay ni Kapitan Tiago na nabili ng ama ni Pilaes. Mula nooy madala si Simon sa tindahan ng mga Pilaes na wika ng iba'y pinakisamahan na niya. At tumagal ang ilang linggo ay nabalita ang ikakasal si Juanito kay Paulita. Higit na magkabagay si Juanito at Paulita, kapwa walang isip at muning lampas sa pansariling kaligayahan at kapwa anak Maynila. Hinihintay ng buong Maynila ang piging sa kasal ng dalawa. Si Simon daw ang mamamahala. Ito ay gaganapin 2 araw bago umalis ang general. Ang mga taga Maynila ay nakipag-agawan sa pagpakikipagkilala kay Simon upang sila ay anyayahan sa piging. Kabanata 33. Araw ng pag-alis ni Simon. Sasama na siya sa Kapitan General. Nakahanda na ang kanyang dadalhing mga alahas at lahat na. Paniwala ng marami na hindi makapangahas mapag-iwan si Simon. Maaaring paghigantihan siya ng mga galit sa kanya o pag-uusugin siya ng kahaliling general. Nagkulong si Simon sa kanyang silid. Wala raw dapat tanggapin kundi si Basilio. Dumating ang binata. Pinatuloy siya. Kay laki ng ipinagbago ni Basilio. Payat na payat, gusot ang buhok at walang ayos ang pananamit. Wala ang dating kaamuan sa kanyang mga mata. Matalim na ang mga iyon para siyang bangkay na nabuhay. Maging si Simon ay nagulumihan sa anyo ng kababayan. Sinabi ni Basilio kay Simon na siya ay naging masama na anak at kapatid, na nilimot niya ang pagkapatay ng kapatid, kaya siya ay pinarusahan ng Diyos. Siya ngayon ay nakahanda ng gumanti ng sama-sama. Sinabi niya na ang pag-iwas niya sa gulo na tulad ng pag-iisa kay Simon ay nagbunga lamang ng kanyang pagkabilanggo. Sasanib na siya kay Simon. Noon lamang nagsalita si Simon. Nasa panig daw pala niya talaga ang katwiran. Ang kanyang usapin ay siyang usapin ng mga sawimpalad na tulad ni Basilio. Tumindig si Basilio na maaliwalas na ang mukha. Sinabi niyang matutuloy na himagsikat dahil hindi na siya nag-aatubili. Sinabi ni Simon na ang mga ating mapayapa at ayaw ng gulo ang siyang nagtulak sa kanya upang ipagtuloy ang kanyang mga balak. Kung noon sana'y nagkatulungan na ang mga nasa mataas na lipunan at mga nasa ibaba, ang gawain sana ay mapagkawang gawa at hindi madugo at puktot. Sa mga imbiniya natagpuan ang kanyang mga tulong. Kung sila man ay hindi makagawa ng makinis na estatwa, sapat nang simulan nila ang paglilog, bahala na ang mga susunod sa kanila. Di maunawaan ni Basilio si Simon. Nagtuloy sila sa laboratorio. Sa mesa roon ay may isang kakaibang ilawan. Ang
pinagkalalagyan ng anyo, granada. May pitak at naiino pa ang mga tila buto nito. Tinanggal ni Simon ang mitsa, bakal na may 2 sentimetro ang kapal, nasisidlan na may 1 litrong gas. Binuhusan ito ni Simon ang likido. Nabasa ni Basilio ang nakatitik sa lalagyan ng likido nitroglycerin. Tumango si Simon. Ipinaliwanag niya ang granada ay isang payak ng dinamita. Iyon daw ang mga tinipon na luha ng mga api na siyang panglaban nila sa lakas at ahas. Noon lamang nakakita ng dinamita si Basilio. Hindi makakibo ang estudyante. Tinurnilyohan ni Simon ang isang masalimuot na kasangkapang inilagay sa ilawan. Sinabi ni Simon na ang ilawan ay gagamitin sa isang pista. Pagkaraan ng 20 minuto, ang liwanag nito ay mangungulimlim at kapag kinalaw ang mitsa ay sasabog ng granada. Kasunod ang mga supot ng pulbura sa kainan at walang makakaligtas sa mga bisita ng kapistahan. Nabigo ang katulong sana ang mga artilyero dahil sa kawalan ng pangangasiwa. Ngayon, kailangan niya si Basilio upang manguna sa labanan. Kukunin nila sa tindahan ni Quiroga ang mga baril at papatayin ang lahat ng kalaban. At ayaw sumama. Hindi na sinuri ni Basilio ang kanya. Binulag na siya ng 3 buwang pagkakabilanggo. Kabanata 34. Nasa daan si Basilio, 8 ng gabi. Makikituloy sana siya kina Isagani, ngunit hindi umuwi ang kaibigan sa buong araw na iyon. 2 oras na lamang at sasabog na ang ilawan ni Simon. Maraming dadanak na dugo. Marami ang mamamatay. Isinalat ni Basilio ang kanyang revolver at mga bala. Naalala niya ang babala ni Simon na siya ay lumayo sa daang Anluage. Naghinala si Basilio. Ang bahay ni Kapitan Tiago ay nasa daang iyon. May binanggit na kasayahan si Simon. Sa bahay na iyon, idaraos ang piging sa kasal ni na Paulita at Juanito. Nakita niyang dumating ang sasakyan ng bagong kasal. Nahabag si Basilio kay Isagani. Naisip niyang yakaging sumama sa kanya si Isagani. Siya rin ay tumugon. Hindi papayag si Isagani sa gayong madugong pagpatay sa marami. Hindi pa nararanasan ito ang nangyari sa kanya. Nagwanita niya ang pagkabilanggo, ang kabiguan sa pag-aaral, ang nangyari kay Huli. Muling hinaplos ang puluhan ng revolver at ninasang dumating na sana ang sandaling hinihintay. Nakita niyang dumating si Simon. Si Sinong ang kutsero ni Simon. Sumunod ang sasakyan ni Simon sa mga bagong kasal. Nagtungo si Basilio sa Anluage. Doon ang tungo halos ng lahat sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang Kapitan General ang ninong at dadalo sa hapunan. Dala ang isang tanging ilawang handog naman ni Simon. Ang mga dingding ng bahay ay dinikitan ng magagarang papel at magagarang aranya at mga bulaklak ang palamuti. Mga angkat ang alpumbra, kurtinang pulang pelos na nabuburdahan ng ginto at may unang titik ng pangalan ng mag-asawa. May tinuhog na artipisyal na bulaklak ng suha. Magarang-magara ang bahay na iyon. Parang hapag ng mga diyoses ang pagdarausan ng hapunan. Ang mesa para sa mga dakilang panauhin at mga diyos-diyosan ay sa azotea nakalagay. Pipito ang doon ay luluklok. Naroon ang pinakamasarap at pinakamamahaling alak. Ubus kaya si Don Timoteo. Kung sinabi labang ng general na ibig nitong makain ng tao, gagawin iyon ni Don Timoteo. Kabanata 35.
Ikapito ng gabi nang magsimulang dumating ang mga paanyaya. Una ang maliliit, sunod ang palaki sa katayuan, sa tungkulin at sa kabuhayan. Lahat ay pinagpupugayan ni Don Timoteo. Dumating ang bagong kasal, kasama si Doña Victoria, batian at kamayan. Naroon na sina Padre Salvi, ngunit wala pa ang general. Nais tumungo ni Don Timoteo sa palikuran, ngunit di siya makaalis at wala pa ang general. May pumintas sa mga kromo sa pader. Nagalit si Don Timoteo. Iyon daw ang pinakamahal na mabibili sa Maynila. Sisingilin daw niya ang utang nang namintas kinabukasan. Dumating na rin ang general. Nawala ang mga dinaramdam ni Don Timoteo dahil natitigan na niya ito ng harap-harapan. Si Basilio ay nasa harap ng bahay at pinapanood ang mga nagdaratingan. Naawa siya sa mga inakala niyang mga walang malay na mamamatay roon. Naisip na bigyan ng babala ang mga iyon, ngunit siyang pagdating ng sasakyan ni na Padre Salvi at Padre Irene, nagbago siya ng isip. Hindi ako dapat magmalawis sa pagtitiwalang inilagak sa akin. Ako'y may utang na loob sa kanya, sa kanila'y wala. Siya ang humukay ng libingan ng aking ina na pinatay nila. Ako'y nagpakabuti. Pinagsikapan kong magpatawad. Ano ang ginawa sa akin? Mga matay na sila, sabi ni Basilio. Nakita niya si Simon, dala ang ilawan. Waring kakilakilabot ang anyo ni Simon na naliligid ng apoy. Parang nag-aalinlangan sa pagpanit sa hagdan si Simon, ngunit nagtuloy rin ito. Nang dumating ang Kapitan General, ay sandaling nakipag-usap dito at sa ibang naroon ang mag-aalahas. Saka ito nawala sa paningin ni Basilio. Namayani na naman ang kabutiang loob ni Basilio. Nalimot ang ina, ang kapatid, si Huli, ang sariling kaapihan. Inais na iligtas ang nangasa bahay, ngunit hinadlangan siya ng mga tanod dahil sa marungis niyang anyo. Namutla si Simon nang makita si Basilio na iniwan ng tanod pinto upang magpugay sa mag-aalahas. Matigas ang mukha ni Simon at tumuloy sa sasakyan at nagutos sa eskolta matulim. Mabilis ding lumayo si Basilio, ngunit may nakita siyang isang lalaking tanaw sa bahay, si Isagani. Niyaya na itong lumayo. Marahang itinulak ni Isagani ang kaibigan. Nagpilit si Basilio. Bakit ako lalayo? Bukas ay hindi na siya ang dati. May hapdi ang tinig ni Isagani. Ipinaliwanag ni Basilio ang ukol sa ilawan. Hinila niya si Isagani. Tumutol ito. Mabilis na lumayo si Basilio. Nakita ni Isagani na nagtungo sa kainan ng mga tao. Naisip niyang sasabog ang bahay kasama si Paulita. Mabilis na nagpasya ito. Sa loob ay may nakakita ng isang kaputol na papel na ganito ang nakasulat: Maneta Cel Pares, Juan Crisostomo Ibarra. Isa raw biro iyon, ani ni Don Custodio. Patay na raw si Ibarra. Nang makita ni Padre Salvi ang papel at sulat, ay namutla ito. Sinabi nitong iyon nga ang lagda ni Ibarra. Saka nahilig sa sandigan ng silya ang kura ng lambot sa takot. Nagkatinginan. Takot na takot ang lahat. Tatawag sana ng mga kawal ang Kapitan General. Walang nakita kundi mga utosang di niya kilala. Nagkunwaring hindi takot. Magpapatuloy tayo sa pagkain, aniya. Huwag intindihin ang isang pagbibiro. Ngunit nagsalita si Don Custodio. Ipinalagay kong ang kahulugan ng sulat ay papatayin tayo ngayong gabi. Hindi nakakibo ang lahat. May nagsabi, baka lasunin tayo. Binitawan ng mga kubyertos. Lumabo na ang ilawan. Minungkahi ng Kapitan General kay Padre Irene na itaas ang mitsa ng ilawan. Biglang may mabilis na pumasok. Tinabig ang utosang humadlang
Kinuha ang ilawan, itinakbo sa azotea at itinapon sa ilog. May humingi ng revolver, may pagnanakaw raw. Ang anino ay tumalon na rin sa ilog. Kabanata 36. Mula sa bahay ni Kapitan Tiago ay patakbong tinungo ni Benzaib ang kanyang tanggapan upang sulatin ang pangyayari. Pinalabas niyang bayani ang Kapitan General, sina Padre Irene, Don Custodio at Padre Salvi. Ang lathalain ay isa ring paghahangad ng mabuting pagyao at paglalakbay ng General. Ngunit ang kanyang isinulat ay ibinalik sa kanya ng patnugot ng pahayagan. Ipinagbawal ng General ang pagbanggit ng anumang ukol sa pangyayari. Dumating ang balita mula sa Pasig. Nilusob daw na maraming tulisan ang bahay pahingahan ng mga praile at nakatangay ng may 2,000 piso. Maluba ang isang praile at 2 utusan. Gumalaw ang guni-guni ni Benzaib. Gagawin niyang bayani ang kura na sa pagtatanggol ay nagkasira-sira ang isang silyang ginamit laban sa mga tulisan. Nagtungo siya sa Pasig. Natagpuan niyang ang sugatan ay si Padre Camora. Doon siya ipinagpatika sa kasalanang ginawa sa Tiani. May isang maliit na sugat sa kamay at may pasa sa ulo. 3 ang mga magnanakaw na may taglay ng gulok. 50 piso ang nanakaw. Ayon kay Benzaib ay hindi tama ang salaysay ni Padre Camora. Kailangan daw gawing marami ang mga tulisan. May nadakip sa mga tulisan. Sila raw ay inanyayahang sumama sa pangkat ni Namatanglawin upang sumalaki sa kumbento at mga bahay na mayayaman. Pangungunahan sila ng isang Kastila na mataas, kayumanggi, puti ang buhok, at ang pasaboy kumikilos sa utos ng Kapitan General na kaibigan niyang matalik. Katulong pa raw nila ang mga artilyero. Wala raw dapat ikatakot. Ang hudyat daw ay isang malakas na putok. Walang putok. Inakala ng mga tulisan na sila ay nilinglang. Nagsiurong ang ilan. Ang iba ay nagsibalik sa bundok. Balak nilang maghiganti sa Kastila na makawala nang lumuko sa kanila. Ang 3 tulisan ay nagpasyang manloob. Ayaw paniwalaan ng mga tulisan sa paglalarawang si Simon ang puno nila. Ngunit si Simon ay hindi matagpuan sa bahay nila. Maraming bala at pulbura roon. Si Don Custodio ay naghanda ng habla laban kay Simon. Mabilis na kumalat ang balita ukol sa pag-aalahas. Marami ang di makapaniwala. Kabanata 37. Nabatid din ng madla sa likod ng pagpigil sa balita ang mga pagbabangon at mga supot ng pulbura. Ito ang naging paksa ng usapan ng lahat. Palihim nga lang. Si Chikoy kasi payat na platero ay nagdala ng hikaw para kay Paulita nang tinatanggal na ang mga palamuti at mga hapag sa bahay ni Kapitan Tiago. Ay nakita niya mismo ang supot-supot na pulbura sa ilalim ng mesa, sa silong, sa bubungan, sa likod ng mga upuan. Ayon daw kay Ginoong Pasta, ay iisa ang maaring gumawa ng gayon. Isang kaaway ni Don Timoteo o kaagaw ni Juanito. Naroon sa bahay ng mga platero si Isagani. Anang may-ari si Kapitan Loleng ay magtago si Isagani. Ngunit ngumiti lamang si Isagani. Nagpatuloy si Chikoy, dumating daw ang mga sibil. Wala namang mapagbintangan. Si Don Timoteo lamang daw at si Simon ang nangasiwa sa pag-aayos ng bahay na iyon. Pinaalis daw ang lahat ng hindi kailangan sa investigasyon. Naku, kung may isa man lang daw na nanigarilyo sa mga trabahador, sasabog ang buong daan ng Anluage. Kung sumabog daw ang mga pulbura noong gabi.
Nangatakot ang mga babae, naghulaan kung sino ang pinaghihinalaan. Mga praile, si Quiroga, isang estudyante, si Macaraig, at tumingin si Kapitan Turingoy kay Sagani, ani ni Chikoy. Ayon sa ilang kawani, si Simon. Nagtaka ang lahat. Naalala ni Momoy, isang dumalo sa paging, ang pag-alis ni Simon sa bahay bago magsimula ang hapunan. Si Simon daw ay nawawala, patuloy ni Chikoy. Kasulukuyang ito ay pinaghahanap ng mga sibil. Lalong nabuo sa isip ng mga kababaihan ng pagiging demonyo ni Simon na nagkakatawang tao. Naalala uli ni Momoy ang pagkakaagaw sa ilawan ni Simon na nooy namamatayan ng ningas. Nagpayot dito sa silid ni Isagani. Nagpatuloy si Chikoy. Tinataya raw ng mga may kapangyarihan na ang ilawan ay siyang magpapasiklab sa pulbura. Nahintakutan gayon na lamang si Momoy. Ngunit nang makita ang kasintahang si Siyensya na nakatingin sa kanya ay nagtapang-tapangan, nagsabi, masama nang ginawa ng magnanakaw, mamatay sanang lahat. Nag-antanda sa takot ang lahat ng matanda at babae. Lumapit si Momoy kay Isagani. Hindi nga mabuting kumuha ng lika niya, ani ni Isagani, na mahiwagang nakangiti. Kung nalaman lamang ng magnanakaw na iyon kung ano ang nilalayon, kung siya sana ay nakapag-isip-isip, tiyak na di niya gagawin ang gayon. Pantayan man lang kahit ano. Hindi ako tatayo sa kanyang kalagayan. Saka nagpaalam si Sagani, ngunit upang hindi na bumalik pa sa kanyang amain. Kabanata 38. Buong Luzon halos ang nilaganapan ni Matanglawin sa kanyang panunulisan. Siya ay pumatay sa hukom pamayapa sa Tiniani, nanunog, nangulimbat, ngayon sa Batangas, bukas ay sa Cavite, di maglilipat araw ay sa Tayabas, pagkatapos ay sa Pangasinan o Albay. Laging naliligtasan ni Matanglawin ang mga habol sa kanya. At sa kawalang kaya ng mga sibil na dumakip ng mga tulisan ay mga magsasakang walang salang kanilang dinarakip. May 6 o 7 magsasaka ang dinakip ng mga sibil matapos ang isang pagsalakay ni Cabezang Tales. Abot siko at kabit-kabit ang gapos ng mga ito na inilakad ng tanghaling tapat sa kainitan ng Mayo, walang sombrero at nakayapak. Ang pawis nila at alikabok ay nagpuputik sa kanilang muka at ang magkahalong puot at kawalang pag-asa. Ni hindi nila mapahid ang mahapding pawis na sumisigid sa kanilang mga mata. Kung may isang nabubuwal sa hapo at gutom ay hinahagupit silang lahat at ang nabuwal ay magkakaladkad sa kanilang pagtakbo. Sumisigaw ang nabuwal na patayin na siya, umiiyak parang bata. Isinusumpa ang oras ng kanyang pagsilang. Nilalait pa sila ng mga gwardya sibil, ngunit may isang sibil na tutol sa gayong pagmamalupit. Nang di makatiis ay sumisigaw na rin ito sa magparusa. Hoy, mautang, bayaan mo silang magsilakad ng payapa. Nagpapakilalang bago ka nga lamang, Carolino, patuyapang tugon ni Mautang. Ano ba ang ginagawa ninyo sa mga bihag ng digma? Mangyari kaaway na nagsilaban ang mga iyon. At ang mga ito ay ang mga kababayan natin, ganti na mapagpahirap. At bumulong pa ito kay Carolino. Ginaganyan natin iyan upang lumaban o tumakas at nang barilin na lamang natin. Isang bilanggo ang sinumpong ng pagdumi o pag-ihi, marahil at nakiusap na payagan muna siyang makatigil ng sandali. Di siya pinayagan. Mapanganib daw ang lugar na iyon. Naliligid sila ng bundok, higit kang malupit pa kaysa mukhang Kastila, ani ng bihag. Isang putok ang narinig. Gumulong-gulong si Mautang. Tutop ang dibdib na nilabasan ng dugo sa bibig. Alto, sigaw ng kabong putlang-putla. Isang putok pa at ang kabo naman ang tinamaan sa bisig at namaluktot sa sakit.
Itinuro ng kabo ang mga bilanggo. Puwego, sigaw niya, at ang mga bihag ay pinagbabaril. Saka pa lamang lumaban ang putukan ng mga nasa batuhan sa bundok. Ang mga nasa batuhan ay tinayang mga tatatlong rifle lamang. Lumusog ang mga sibil. Nagkaroon na ng putukan sa magkabilang panig. Nang matapos ang putukan, gulilat putlang-putla si Carolino. Nakikilala niya ang matanday ang ingkong na si Tandang Selo. Nakita niya ang mga nanlalalim na mata ng matanda na parang mga salamin ng matinding hinanakit. At nang mamatay ito ay patuloy na may tinuturo sa likod ng talampas. Kabanata 39. Malungkot na tumugtog ng kanyang armonium si Padre Florentino. Kaalis lang ni Don Tiburcio na nag-akalang siya ang Kastilang tinutukoy sa telegrama na darakpin daw sa gabing iyon. Inakalang siya ay natuntun na ni Doña Victorina. Ang telegrama ay pinabasa ng tinyente ng Guardia Civil sa bayan at kay Padre Florentino sa ngalan ng pagkakaibigan. Anang telegrama, Espanyol escondido, Casa Padre Florentino, Cojera Remitara Vivo Muerte. Ang totoo, si Simon ang Kastilang tinutukoy sa telegrama. Sugatang dumating doon si Simon na may 2 araw na. Di man lang lamang siya inusisa at tinanggap agad siya ng pare. Hindi pa nababalitaan ng pare kung ano ang nangyari sa Maynila. Inakala ng pare na dahil wala na ang Kapitan General ay may nagtangkang maghiganti kay Simon. Ang sugat niya ay buhat daw sa kawalang ingat ayon sa mag-aalahas. Nagkasya ang pari sa mga palagay at nakatulong ang hinala ng pari na si Simon ay tumakas sa mga kawal na tumutugis nang tanggapin nito ang telegrama. Si Simon ay tumangging magpagamot sa mediko sa kabisera. Pumayag siyang magpaalaga kay Dr. de Espadana lamang. Malubha ang mga sugat ni Simon. Tumigil sa pagtugtog si Padre Florentino. Iniisip ng pari ang kahulugan ng pakutyang ngiti ni Simon nang mabatid nito tungkol sa telegrama. At sa 8 ng gabi darating ang mga darakip. Naisip ni Padre Florentino na 1 taon lamang pala si Simon. Dati makapangyarihan, ngayon kahabag-habag. Ngunit bakit sa kanya pinili ni Simon na makituloy? At darakpin na lamang ng patay o buhay ay nakukuha pang ngumiti ng pakutya. Inisip ni Padre Florentino kung paano maililigtas ng isang paring Pilipino si Simon. Gayong noong kapanahunan nito ay humamak sa kanyang pagkamababang uri ng pagkapari at pagka-Indio. Di pinansin ni Simon ang pakisuyo ni Padre Florentino. May 2 buwan ang nakakalipas upang tulungan makalaya si Isagani sa piitan. Si Simon ang gumawa ng mga kaparaanan upang padali ang pag-aasawa ni Paulita kay Juanito na lubos na pinagdamdam ni Isagani at ikinilalayo nito sa mga kapwa-tao. Nilimot ni Padre Florentino ang lahat. Wala siyang inisip kundi ang pagliligtas kay Simon. Ngunit parang walang pagnanasang mailigtas si Simon ang sarili. Pumasok si Padre Florentino sa silid ni Simon. Wala nang mabangot niyang anyo sa mukha ni Simon. Waring isang lihim na sakit ang noon ay tinitiis ng mag-aalahas. Nagulat ang pari nang uminom ng laso si Simon. Tinangka ni Padre Florentino na ihanap ng lunas si Simon. Pasigaw na sinabi ng mag-aalahas na huwag na silang mag-aksaya ng panahon dahil mamamatay siyang dala niya ang kanyang lihim. Ang pare ay lumuhod sa kanyang reklinatoryo at nanalangin sa paanan ng imahe ni Jesucristo. At pagkatapos ay buong kabanalan kanyang inilapit ang isang silyon sa may sakit.
Ipinagtapat ni Simon ang tunay niyang pangalan. Halos nasindak ang pari. Malungkot nang ngumiti ang may sakit. Tinakpan ng pari ng panyong mukha at tumungo upang makinig. Isinalaysay ni Simon ang kanyang buhay. Mahaba ang pagtatapat ni Simon at gabi na nang matapos. Sandaling naghari ang katahimikan. Hinihingi ng tawad ng pari ang mga pagkukulang ni Simon at hiniling niya kay Simon na igalang ang kalooban ng Diyos. Mahinahong nagtanong si Simon kung bakit hindi siya tinulungan ng Diyos sa kanyang layunin. Ang sagot ng pari ay dahil masama ang kanyang pamamaraan. Hindi maililigtas ng krimen at kasamaan ang mga dinumihan ng krimen at kasamaan. Ang puot ay walang nililikha kundi mga panakot. Ang krimen ay mga salarin ang nililikha. Pag-ibig lamang ang nakakagawa ng mga bagay na dakila. Ang katubusan ay kabutihan. Ang kabutihan ay pagpapasakit. Ang pagpapasakit ay pag-ibig. Pinisili si Simon ang kamay ng pari. Naghari ang katahimikan. 2 pisil pa. Nagbugtong hininga si Simon. Higit na mahabang katahimikan. Nangapo nang hindi umiimik ang may sakit ay pabulong na nagwika si Padre Florentino. Nasaan ang kabataang naglalaan ng magagandang sandali ng kanilang mga pangarap at kasiglahan alang-alang sa ikabubuti ng kanilang bayan? Saan naroon ang handang magpakamatay upang hugasan ng dugo ang napakaraming pagkakasala? Upang karapat-dapat ang pagpapasakasakit, ito'y kailangang malinis at busilak. Nasaan ang kabataang may lakas na tumanan nasa aming mga ugat? Ng kalinisan ng diwa na nanarumihan nasa amin, ng apoy ng sigla na patay nasa aming puso. O kabataan, kayo'y aming hinihintay. Nangilid ang luha sa mga mata ng pari. Binitawan ang kamay ni Simon. Lumapit sa durungawan, may kumatot na utosang nagtanong kung magsisindi na ng ilawan. Sa tulong ng isang lampara ay tinanglawan ni Simon. Hinipo ito, nabatid na ito ay patay na. Lumuhod at nanalangin si Padre Florentino. Tinawag ang mga utusan, pinaluhod at pinagdasal. Umalis sa silid si Padre Florentino, kinuha ang takbang bakal ni Simon, dinala ito sa talampas na laging inuupuan ni Sagani upang sisirin ng tingin ang kalaliman ng dagat. Doon ay hinihagis ng pari ang mga takba ng brilyante at alahas ni Simon. Nilulon ng dagat ang kayamanang yaon.